Magandang buhay at nakikita nyo nga pinaglilinis kami dyan ng aming amo. Dahil nga may big party na naman na magaganap dito sa bahay namin. Bahay ng amo namin. Bumili nga sila ng mga bagong carpet para dito sa Majilis nila. At syempre bago namin ilagay ang bagong carpet nila na binili, ay pinalinis muna sa amin lahat ng mga sulok-sulok dyan, mga kung anik-anik dyan, mga pader, mga simento, mga bintana, ayan, pinalinisan sa amin lahat yan ng aming amo. At sakto din dahil malapit na ang Ramadan, 1 month na lang, magra-Ramadan na naman, so kailangan natin maglinis at hindi pa yan ang start ng paglilinis namin na talagang linis talaga bago mag-Ramadan. Kumbaga, yan naglinis lang kami kasi may big party na magaganap, baka dito nila gaganapin yung big party. Kasi dito sa mga amo namin, bago ang start ng Ramadan, magpapa-big party muna sila para sa pagpasok ng Ramadan, pagdating ng Ramadan, ganun ba? Pero sa tingin namin, kasi yung anak na dalaga na bunso, na atras siguro yung date ng kasal. So, baka ngayon gaganapin yung kasal kasi nagpaparedy ng mga flowers, yung mga vase, yan. So, baka ngayon maituloy ang kasal. So, hanggang baka lang kami. Mahilig kasi sa sorpresa yung aming madam. Hindi nga namin na ipakita sa inyo yung mga tinanggal namin mga carpet dyan at saka yung mga sofa, yung mga lamesa. Marami kami mga binuhat-buhat kasi dito yung hindi naman kaming dalawa lang ang nagbuhat. Nagpatulong naman kami doon sa dalawang lalaki. Ang dalawang lalaki na nandito ay yung maneho namin dito sa bahay, tapos yung tagaluto. Tulong-tulong naman kami nag-asikaso dyan, nagtanggal ng mga anik-anik. Pero pagdating sa paglilinis, dalawa lang talaga kami. Ang talagang utos sa amin ng amo namin dyan ay gabi pa lang maglinis na kami. Pero syempre, pagod din kami kasi dun sa loob ng bahay namin, nagpalit din kami ng mga carpet. Kumbaga lahat doon nilinis din namin. Binagbubuhat din namin, ganun. So, 2 araw kaming buhat ng mga kung anik-anik nila. Yung amo kasi namin, sobrang, alam mo yun, yung hindi talaga lilipas ang araw mo na wala siyang maiuutos. Kaya kami, kahit na hindi na inutos, ginawa na namin. Ngayon, tulad ngayon, maaga kami naglinis. Para pagising niya, tapos na kaming maglinis, ilalagay na lang ang carpet. Hindi biro ang maging OFW. Kaya kung kayo ay nagbabalak maging isang OFW, kailangan magbaon kayo ng mahabang pasensya, lakas na loob, at syempre sipag na din, 'di ba? At labanan ang homesick, yan lang naman ang problema ng isang OFW. Pero kung sanay ka na, hindi mo na maiisip yung mga ganyan. Pero syempre, kahit matagal ka na, hindi mo pa rin maiwasan na makapag-isip ka, alalahanin mo yung mga anak mo, kagaya ko. Almost 7 years na akong OFW. Pero kahit na 7 years na akong nag-iisang OFW, hindi pa rin naiiwasan na maalala ko, maisip ko yung mga anak ko, ganon. Gusto ko nang umuwi para makasama ko ng mga anak ko. Pero syempre, sa buhay natin, kailangan natin magtiis, magsakripisyo para din naman sa kinabukasan ng ating pamilya yon, 'di ba? So, kailangan na lang natin yung mahabang pagtitiis talaga. So, ayan nga, kung napapansin nyo ay patapos na ako mag-vacuum dyan. Ayan, nagchichismisan pa kami ng aking kasama dyan. Pero kahit pagod na pagod kami, hindi namin talagang tatanggalin sa sarili namin yung ngumiti. 'Di ba? Yan na lang ang free ngayon sa atin, ang ngumiti at magpakasaya kahit tayo na lang, di ba? Kung napapansin nyo, merong lalaki nga dun sa bintana, yun yung taga-maneho namin. Sabi namin, kasi pinapalinisan din sa amin yung bintana, labas at loob. So sabi namin, ayan, di ba nakita yung sumayaw pa ako? So sabi namin, kung pwede siya na lang maglinis dun sa labas ng bintana at kami na lang sa loob. So ayan, nakatapos na nga akong mag-vacuum dyan, magmamap na sana ako, kaya lang nagpupunas pa si Ate Jenny dyan, kaya nagpunas-punas na rin muna ako ng bintana. Hindi niya raw kayang abutin yung bintana yung sa taas, kaya ako na nagkuha noon. Ayan. Dahil malaki tayo, kailangan natin magpunas ng matataas ng bintana, diba? Kaya bago ako nagmap, nagpunas-punas muna ako. Wala naman ng alikabok na yan. Kumbaga, natanggal na namin lahat ng mga alikabok,
nagpunas-punas na lang muna kami para siguradong malinis. Kasi yung lola namin, yung amo namin babae dito, mahilig siyang magpiano. Alam na ng OFW kung ano yung plano na meaning ko. So, nagpa-piano yan. I-check niya lahat kung ano yung mga hindi napunasan. So, sasabihin niyan, ito, marumi pa to, ganyan-ganyan. So, relate lahat ng OFW, alam ko, 'di ba? Hindi lang naman kami ang nakakaranas ng mga ganito. So, lahat naman tayo. Pero, syempre, Pinay tayo, laban lang, 'di ba? Kung mapapansin nyo, nakapamewang na ako. Sobrang masakit na yung balakang ko dyan. Pagod na ako. Siyempre, tao lang tayo, nakakaramdam tayo ng pagod, diba? Pero, sige pa rin, tuloy pa rin. At napansin ko nga yung painting, hindi ka ako pwedeng punasan yun dahil ala siyang pinaka parang yung salamin. So, kung ano yung painting na ano, ganun talaga siya. So, hindi mo pwedeng punasan. Hinawakan ko nga dyan yung camera para ipakita sa inyo kung ano. At sabi ko nga, ayan, napapansin nyo, may 13 years old doon. O, diba, nagpakit pa tayo sa camera. Parang 13 years old lang yung kasama ko kasi sobrang liit niya. At syempre, diretso punas pa rin tayo. Ayan. Sa mga oras nga na yan, ay nililibang na lang namin ang sarili namin. Kaya kami, tumatawa na lang. Nagkukwentuhan kami ng mga kung anik-anik dyan para lang mapatawa namin ang sarili namin. At hindi nga namin napapansin, natatapos na kami sa aming ginagawa. Tapos na nga kami doon sa malaking bintana. At ngayon, yung maliliit na bintana naman ang aking pupunasan. So, kung napapansin nyo nga, ibinabaling-baling ko lang ang aking camera dahil wala talaga tayong taga-video ba, girl. Kailangan magsakripisyo talaga, magsariling sikap ba? So, ayun nga, may mahabang lamesa nga dyan. Hindi nga namin siya pwedeng hilahin kasi baka maputol yung pinakapaahan niya na yun at yung pinakapatungan na yun, yung lamesa, ay para siyang ano, yung bato. Parang ano ba yung tawag dun sa semento na yun. So, basta ganun yun. Sobrang bigat niya at hindi namin siya kaya. At marami rin laman yung loob ng cabinet na yan. May mga plato pa dyan. So, hindi namin kaya siyang buhatin para mailayo doon sa bintana. At nakita nyo, ayan, oh, nagsayaw pa si Inday. Kung napapansin nyo nga, ay natapos na akong magpunas. At ayun na naman ang maneho. Sprayan niya yung bintana doon sa labas. At ayan, ibinacuum pa nung kasama ko yung nakita niyang itim doon. Akala ko hindi pa yun matatanggal kasi nakadikit na. Yun pala, pwede pa pala siyang tanggalin. So, binacuum niya and then ako naman nagpatuloy na sa pagmama para kami ay matapos na. At may nangyari pa nga sa amin dyan kahapon, alam mo ba? Natapos na kami maglinis sa lahat-lahat. Nakapag-mop na kami, nakapagpunas. So, ang ginawa namin, nagpahinga lang naman kami ng konti dun sa kabilang side niyan kasi mandun lahat nakatambak yung mga sofa. So, naghanap kami ng mga pwesto namin para kami ay makapagpahinga. Aba, Inday, nung nakadapa na ako, day, Diyos ko, bigla pumasok si Madam. At alam niyong sabi, Mashallah, mashallah. Buti na lang talaga, day. Doon siya dumaan sa kabilang pintuan kasi dalawa ang pintuan yan papasok doon sa pintuan na talagang hindi pa kami agad nakita na nakadapa kami. So, ayun, bigla kaming bumangon at sabi namin, oo madam, ipinapatuyo lang namin yan, dam. Ganun lang ang sabi namin. Pero, nagpapahinga talaga kami doon sa gilid. So, yun na nga ang nakakatawang nangyari sa amin kahapon. Talagang mabilisan kaming ano. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana nagustuhan nyo ang aking video. At see you again in my next video. Bye!